Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinugo ng Panginoon kay David si Propeta Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, sa isang lungsod ay may 2 lalaki, mayaman ang isa at ang isa'y dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman, samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Pinapangko niya itong parang anak na babae. Isinasalo sa pagkain at pinaiinom. Minsan, may manlalakbay na naging panauhin ang mayamang nabanggit. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kanyang kinuha. At iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Napasigaw sa galit si David. Naririnig tayo ng Panginoon. Ang taong iyo'y dapat na mamatay. Kailangang magbayad siya ng 4 na ibayo sa kanyang ginawa, sapagkat inapi niya ang dukha. Sinabi agad ni Nathan kay David, kayo ang lalaking iyon. Ito ang sinabi sa inyo ng Panginoon. Yamang ako'y itinakwil mo at kinuha mo ang asawa ni Urias. Tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Sinabi pa rin ng Panginoon, pagkakagalitin ko ang iyong sambahayan, sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan sila kahit araw. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang parurusahan at makikita ng buong Israel. Sinabi ni David kay Nathan, tunay akong nagkasala sa Panginoon. Sumagot si Nathan, kung gayoy pinatatawad ka na niya at hindi ka mamamatay. Gayunman, yamang nilapastangan mo ang Panginoon, ang magiging anak mo ang mamamatay. At umuwi na si Nathan. Tulad ng sinabi ng Panginoon, ang anak ni David sa asawa ni Urias ay nagkasakit ng malubha. Dumalangin si David para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng sako at nag-ayuno at sa lupa na higa ng gabing iyon. Lumapit sa kanya ang matatanda sa palasyo at hinimok siyang bumangon. Ngunit tumanggi siya, aayaw rin niyang kumain. Ang salita ng Diyos. Diyos ko, sa aki likhain tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aki likhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin, ang espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aki likhain tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aki likhain tapat na puso't loobin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Diyos ko, sa aki likhain tapat na puso't loobin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong araw na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alon ang bangka. Ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. Guro, anila, di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo. Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil, at sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?
Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito?" at sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Herbie Santos, Parish Priest ng Parish of the Lord of Divine Mercy ng Diocese ng Cubao. Welcome to Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Sa ating ebanghelyo ngayon, ang mga disipulo ay nakasakay sa bangka sa gitna ng bagyo. Napakataas ng alon kaya pumapasok na yung tubig sa bangka at malapit na itong lumubog. Kaya naman puno ng takot, ginising nila si Jesus na mahimbing na natutulog. Ang reklamo nila ay pawang walang pakialam si Jesus kung sila ay mabubuhay man o mamamatay. Ngunit alam natin na malayo ito sa katotohanan. Si Jesus ay natutulog ng mahimbing hindi dahil wala siyang pakialam sa kanila, kundi dahil lubos siyang nagtitiwala sa pag-ibig ng Ama. Inaasahan niya na yung mga alagad ay magiging mahinahon at panatag din sa kaalamang si Jesus na nagmamahal sa kanila ay kasama nila sa bangka. At hindi niya hakayaan na sila ay mamatay sapagkat meron siyang kapangyarihang mapagtagumpayanan ang anumang unos. Kaya tamang-tama, nagising si Jesus at sinuway ang hangin at dagat at agad-agad na humina ang bagyo. Yung panahon o weather ay isang bagay na hindi natin talaga kontrolado. No? Kaya kami nga dito sa aming parokya, tuwing may procession, natatakot kami na uulan. Nagdadasal kami ng husto at nag-aalay ng itlog kay Santa Clara para sa kanyang pamamagitan na sana huwag umulan. Dahil alam natin na madaling magbago ang weather kahit iba pa ang sinasabi ng weather forecast. Ngunit si Jesus ay may control kahit sa weather, kahit sa panahon. At kung kaya niyang pakalmahin ang bagyo, mas makapangyarihan siya kaysa anumang karamdaman o kasawian sa pananalapi o sa mga problema sa pamilya na maaari nating maranasan. Yun nga lang, hinahayaan lang niyang mangyari ang mga ito minsan, kahit sandali lamang, dahil minsan para makarating sa mas magandang lugar, kailangan natin dumaan sa mga unos upang tayo ay maging matatag at lumalim ang pagtitiwala sa Diyos. Kaya sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Bakit ka natatakot? Wala ka pa bang pananampalataya?" Kapag tayo ay nawawala ng pag-asa, na pagtatagumpayanan ng stress at kahirapan sa buhay, inaanyayahan tayong suriin muli ang ating pananampalataya at tignan kung kailangan pa nating palalimin pa ang ating pagtitiwala kay Jesus. Ano po yung punto para sa atin ngayon? Ang Diyos na nagmamahal sa atin ay higit na makapangyarihan kaysa anumang marahas na unos o rumaragas ang dagat. Naalala ko nung panahon ng pandemya, nagsagawa kami ng mga community pantry sa labas ng aming parokya, sa labas ng simbahan. At alam natin na nakadepende ang mga community pantry sa mga taong nag-aambag ng mga donasyon tulad ng mga pagkain. So one time, kakaunti lang ang nag-donate sa aming community pantry sa simbahan. Ilang araw bago yung distribution ay napansin ko na talagang bumaba ng husto yung donations. Pero tinuloy namin yung community pantry. Kaya kinaumagahan sa araw ng distribution, ayan na, no, nagsimulang dahan-dahang dumagsa na yung mga taong humihingi ng ayuda. At tinignan namin yung kakaunting mga donasyon at nagsimula na kaming magpanik. No? Inisip ko, there is no way na magkakaroon tayo ng sapat na pagkain kahit man sa kalahati ng mga taong pumipilang ito. At inisip namin, paano namin sasabihin sa mga tao na wala kaming sapat na donations at kailangan nilang umuwi na walang dala? At halos mapaiyak ako noon. No? Naisip ko na kailangan namin magdasal. Naroon ang kapangyarihan ni Jesus na kasama namin na kayang pagtagumpayanan ng krisis na ito.
Kaya sabi ko sa lahat, magdasal tayo. Nagsimulang magdasal yung lahat ng volunteers, sinabihan ng mga kagawad, ang mga nakapila na sumabay ring magdasal, at nakabroadcast ang aming rosaryo sa lahat ng aming outdoor speakers sa labas ng simbahan. Lahat nagdasal. Pagkatapos noon ay biglang nagsidatingan yung mga donors. Sunod-sunod na nakasasakyan. Naghuhulog ng mga sako ng bigas, mga tray ng itlog, mga kahon ng mga dilatang paninda. Alam niyo po, mahigit 1,000 taong pumila para humingi ng food packs nung umagang yon. Ngunit nang matapos na ang lahat, walang pumunta na hindi nakakuha ng pagkain. Lahat umuwi na may bit-bit. At talagang hindi kami makapaniwala kasi isang milagro ang nangyari. Nalampasan namin itong pagsubok dahil nagtiwala kami kay Jesus. Pinasa Diyos namin. Nakaharap namin ang isang problema, akala namin ay wala ng kalutasan, ngunit ipinaalala lamang sa amin ng Diyos na siya ang in charge. At gagawa siya ng paraan kahit sa mga pagkakataong tila wala ng paraan. Kaya magandang tanungin natin sa ating sarili. Paano ko isa sa puso ang katotohanan ang Diyos ay mas makapangyarihan kaysa anumang krisis na aking kinakaharap ngayon?